Muling umuwi si Elizabeth. Labis itong ikinagulat ni David. Ikinuwento niya kay David ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Kung hindi siya magigising agad, natatakot akong tuluyan na siyang mamamatay. Ang mga salitang iyon ni Elizabeth ay nagpaalala kay David tungkol sa kanyang yumaong asawa. Noong araw na iyon, sinabi lamang nito na medyo hindi siya komportable. Pagkatapos ay umupo at nagpahinga sandali. Hindi niya inaasahang bigla na lang itong mawawala. Ni hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong magpaalam. Bilang isang doktor, agad nahulaan ni Elizabeth na isang matinding pagdurugo sa utak ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Matapos ang pag-uusap na iyon, lalo pang naging maayos ang kanilang samahan. Dinala ni David si Elizabeth sa isang misteryosong lugar. Ang tanawin sa kanilang harapan ay tila isang paraiso, napakaganda. Sinabi ni David na siya mismo ang gumawa nito. Noon lamang nalaman ni Elizabeth na isang inhinyero pala si David. Dati siyang may sariling kumpanya, ngunit nang pumanaw ang kanyang asawa, pinili niyang takasan ang buhay at talikuran ang kanyang mga pangarap. Labis na naantig si Elizabeth sa kanyang kwento. Sinikap niya itong aliwin at hinikayat na magpatuloy at huwag basta sumuko sa kanyang mga pangarap. Nagkaroon sila ng masinsinang pag-uusap na unti-unting nakatulong kay David na makalimot sa sakit ng nakaraan. Dahil dito, unti-unti ring umusbong ang damdamin ng pag-ibig sa pagitan nila. Sa pagkakataong iyon, biglang tumawag ang ahente ng bahay. Sinabi nito na maaaring manatili si David doon ng matagal dahil malapit nang pumanaw ang tunay na may-ari. Kinabukasan ay aalisin na ang life support nito. Doon nila nalaman na pumayag si Abby na itigil ang gamutan. Labis silang nabahala sa balitang ito. Sa pangunguna ni Elizabeth, agad silang nagtungo sa bahay ni Abby. Nagpanggap si David bilang nobyo ni Elizabeth at nagsalita ng may buong pagmamahal. Hinikayat niya si Abby na huwag basta sumuko at maniwala sa isang himala. Ngunit hindi nila inaasahan na sasabihin ni Abby na huli na ang lahat sapagkat pumirma na siya kaninang umaga. Pagdating ng bukang liwayway, magtatapos na ang buhay ni Elizabeth. Bagamat ayaw niya, marami pa siyang hindi nagagawa. Gayunpaman, nagpasya siyang tanggapin ang kanyang kapalaran ng buong katahimikan. May isang kahilingan si Elizabeth kay David. Nais niyang maranasan ang pakiramdam ng pagmamahal. Kahit hindi nila mahawakan ang isa't isa at maramdaman ang init ng katawan ng bawat isa, ang kanilang damdamin ay nakaukit na sa kanilang mga puso. Walang sino man ang nagakala na gagawa si David ng isang baliw na desisyon upang iligtas ang katawan ni Elizabeth. Sinubukan niya itong pigilan, ngunit hindi niya napigilan ang matibay na pasya ni David. Habang papunta sa ospital, humingi ng tulong si David kay Jack at sinabing may kukunin lamang siya roon. Palihim silang pumasok sa storage room at kumuha si David ng maraming kagamitang medikal. Nang makita ito ni Jack, siya ay nataranta at ayaw na sanang makisama pa. Wala nang nagawa si David kundi sabihin ang buong katotohanan tungkol sa kanyang balak na pagliligtas. Sinabi rin niyang nasa likod lamang niya si Elizabeth. Siyempre, hindi ito pinaniwalaan ni Jack at pinayuhan pa siyang magpatingin sa psychiatrist. Sa huli, napilitan si David na patunayan ito sa pamamagitan ng isang larong hulaan. Gunting-gunting, papel-papel, bato ulit. Bato ulit! May senyas siya sa akin, nakikita mo ba? Matapos ang ilang ulit na pagsubok, naniwala rin si Jack. Ngunit para sa isang estrangherong babae, sulit ba ang ganitong kabaliwang hakbang? Dahil mahal ko siya. Talagang kayang gawing baliw ng pag-ibig ang isang tao. Dahil sa kanilang matinding determinasyon, mabilis silang pumasok sa ward. Ngunit sa kasamaang palad, nahuli pa rin sila ng gwardya habang sinusubukang umalis. Buti na lamang at matapang si Jack at muntik na silang makalusot. Ngunit dahil sa ingay, tuluyan silang naabutan sa gitna ng pasilyo. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni David na bumababa ang tibok ng puso ni Elizabeth. Sa kanilang